Nung nakaraang araw nga ay nagpunta nga tayo sa Bilibiran sa kilala ng asawa ko dahil doon nga ay tayo maghahaponan nga. Kaya tara't samahan niyo po kami sa kwento ko ngayong araw na ito. Pero bago yan ay ipapasok ko po muna nga ng aking intro. Pasok intro! Pagdating ko nga ng bahay galing sa pagbibiyahe, sinabihan nga ako ni Mrs. na magbihis nga raw ako dahil meron nga raw kaming pupuntahan. Naimbitahan kasi siya ng kanyang kaibigan dahil birthday nga raw ng kanyang anak. Inakaw ay kainan na naman nito. Yeah, boy. Kaya naman nagbihis na nga ako dahil pagdating sa mga ganitong pagkakataon ay talagang maaasahan mo nga rin ako. Abay, sino ba naman makakatanggi? Makakalibre ka na ng hapunan. Nice. Nagpulas na nga lang ako ng katawan ko dyan na nagpalit ng damit dahil hindi naman ako pwedeng maligo dahil galing nga akong biyahe at baka mapasma nga tayo. At pagkatapos ko nga magbihis dyan, kinuha ko na nga ang susi ng motor dahil magmumotor nga lang tayo. Kaya lang, ayaw pa nga pumayag ni Mrs. na magmotor kami dahil mas gusto niya nga gamitin yung aking tricycle. Abay, sabi ko nga sa kanya, pagpahingay mo na muna ako sa pagka-tricycle at nakakasawa naman na. At pagdating nga namin ng bayan ay dumaan nga muna kami dito sa may Wego Shoppers Mart dahil dito nga ay bibili nga kami na ipangre-regalo namin sa may birthday. Alam mo namang wala kaming regalo, abi napakakapal naman ng mukha namin, di ba? Kaya naman, pumasok na nga dito si Mrs. at sabi niya nga sa amin, wag na nga raw kaming sumamat, baka nga raw magturo pa yung dalawa. Kaya sabi ko ay sige lang. At habang nga kami nag-aantay dyan, ay naramdaman ko nga na parang medyo mainit na nga. Paano pa kaya yung dalawang bata? Kaya naisip ko na pumasok na lang din kami sa loob at sabi ko na lang sa kanilang dalawa na wag na lang sila magpapabili. Kaya pumayag naman silang dalawa. At nang makabili nga si Mrs. ay lumabas na nga kami. Pero hindi pa kami umalis dahil dito nga ay pepesorin kami ng aming pagbabalot. Dahil hindi naman pwedeng ibigay sa bata yung aming binili nang hindi nakabalot. At medyo nag-aapor nga kami dyan kasi alas 4 nga ang usapan ng kanyang kaibigan. Ngunit anong oras na mag-alas 4 na hindi pa nga kami nakakarating doon sa kanila. Tapos naisip ko nga na gusto niyo pang gamitin yung aking tricycle, ay paano tayo makakarating na maaga doon kung tricycle ang ginamit ko. At nang matapos nga namin balutin ng regalo na binili namin, ay dadaan nga muna kami dito sa may gasolinahan, sa may Petron, sa may Kalumpang. Dahil hindi naman pwedeng hindi ito gagasolinahan at nakakaya naman kasi sa may-ari. Kaya naman nung paglapit sa akin na maggagasolinahan, sinabi ko nga full tank agad si Kwenta. Kilala kong kaliskis mo, oy. Pagkatapos niya ang karga ng full tank na si Kwenta ay umalis na nga agad kami para naman makarating na nga kami sa aming pupuntaan. At habang nga kami dyan ay nagbibiyahe, meron nga napansin si Mrs. na parang ang meron kaming kulang. Dahil tingnan naman lahat na nagdadrive ay halos lahat sila ay merong helmet, kami lang nang wala. Abay, oo nga ani. Tanga talaga. Talagang may pagkatanga. Limot na limot kasi ako dahil hindi naman ako sanay magdala ng helmet dahil tricycle nga lagi ang dala ko, di ba? Kaya sabi ko sa sarili ko, naku, mag-iingat na lang talaga ako at hindi ko kailangan magpahuli. Dahil pag nahuli nga ako, malamang-lamang ay matitikitan nga tayo ng enforcer at wala nga tayong magagawa tungkol doon. At mabuti na nga lang ay hindi kami nahuli dito ng enforcer. At nang makarating nga kami dito sa aming pupuntahan, naggarahe na nga muna ako dito sa may gilid. Dito ko na lang iginarahe sa may gilid dahil halos tapat bahay lang naman ng aming pupuntahan. Papasok na nga sana kami nang biglang dumating yung kaibigan niya na si Desiree at sinabi niya na hindi diyan ang pwesto. At yun nga pala si Desiree na kaibigan niya na napakaganda nga. Bakit kapag tumitingin ka, natutunaw ko? Bakit kapag lumalapit ka, kumakabog ang puso ko? Bakit kapag nandito? At dahil hindi nga daw diyan ang pwesto, dito nga kami niyaya ni Desiree dito sa loob sa medyo maluwag na pwestuhan. At pagpasok nga namin sa loob, medyo madami na nga ang tao kaya medyo tinatablan na nga ako ng aking hiya. Opo, totoo po, medyo meron pa nga po tayong hiya pero sabi ko nga ilaban lang para naman sa content kong ito. Kaya naman ang ginawa ko ay pumesto na nga lang ako dito sa gilid para dito na nga lang ako mag-video-video. Dahil diyan nga medyo nahihiyaya nga ako mag-video dahil hindi ko naman kilala ang makaramihan ng tao doon. At habang nga ako dyan na nakaupo sa gilid ay napansin ko nga dito si Kuya Vlad na halos hindi na nga umalis doon sa palaruan. Dahil simula nang dumating nga kami ay dyan na nga siya pumunta at meron nga siyang gustong kunin dyan yung robot. At hindi ko nga siya pinipigilan dahil alam ko nga ang feeling niyan dahil nung bata pa nga ako pag may mga ganyang paagawan ay talaga namang agresibo rin naman
naman talaga ako. At sa sobrang tagal nga na simula ng palaruan ay napapansin ko nga na naiinip na nga dyan si Kuya Vlad. At napapansin ko rin na iba na nga ang kanyang gustong kunin dahil dito nga ay nakatapat na nga siya sa may tapat ng bilyaran. Dahil yan nga ang gusto niya makuha at yun ang gusto niya talaga mapaglaruan. Hindi pa nga nagsisimula ang laro ay gustong gusto na nga itong hablutin. Kaya ang ginawa ko ay tinawag ko muna siya at pinalapit sa akin para kausapin siya kung ano ang dapat niyang gawin. Kaya tinuruan ko siya kung anong gagawin niya. Magsisimula na, dapat tumapat ka ron sa gusto mong kunin. Naintindihan mo ba? Tatapat ka ron. Ano bang gusto mong kunin? Bilyar. Yung bilyar. Doon ka tatapat. Tapos takutin mo kaagad pagka ibinaban, ha? Alam mo bang gagawin mo? Ha? Kaya nga, ganun kasi yung pakagawan yan. Dadakutin mo kaagad yun. Dadakutin mo kaagad. Oo. Yun agad ang dadakutin mo. Dadakutin mo kaagad siya na ganun para makuha mo siya. Hindi ka maunahan na. Ha? Dapat mabilis ka, ha? Bibilisan mo, ha? O sige. Basta ko na ron. At dahil magsisimula na nga ang palaro ay aayusin na nga ito at ipepesto na nga ito dito sa may puno, sa may taas. At dyan nga ay napansin ko nga sa Eliza na wala nga siyang katulong na magkabot ng tali kaya tumayo ako at ako na nga ang tumulong para maiabot ko yung tali sa lalaki na nasa taas ng puno. At dahil ako nga nakatulong nito sa pagtataas ay hindi ko naman nakalain na ako rin pala magtataas baba nito para maabot ito ng mga bata. Kaya hindi ko nga alam ang aking gagawin dahil nagbibideo nga rin ako nito sa anak ko. At dito nga ay napansin ko nga na parang nawawala na sa mood si Vlad dahil umiiyak na nga siya. Abay anak, hindi yan ang itinuro ko sa iyo, yung pag-iyak, hindi ganyan. Gusto na? Ha? Hindi mo ko kumain. Nanay! Hindi yung bola na sa'yo! Ning! Kuya Vlad, gusto? Gusto ka na, Kuya Vlad? Dito ka na sa gitna. Yung bola na wala! Asos, Mario. Ako na to! Ting! 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 Dali mo! Nagtagal mo si Kaya! Nasutingan to! Ano, bababa ka na ba? Vlad, oh! Kuha, Vlad! Kuha! Asos. Oo po, makakasakit. Hingin mo na lang sa kanya, hingin mo, dali. Hingin mo na lang, hingin mo. Idol, palit kayo. Oh, ayun, ayan. Ayun, thank you. Mabait naman pala si Kuya eh. Ayaw kasi umagaw. Ngayon lang yun na-realize. Mabuti na lang talaga napakabait tong bata dahil kung hindi namin napaiusapan na ibigay nila sa kanya yung bilyar talaga namang hindi namin mapapatigil ito sa pag-iyak. Kaya dun sa bata na nagbigay sa bilyar sa anak ko maraming salamat sa iyo, thank you. At pagkatapos nga maglaro ay nagyaya na nga sila dito sa loob para naman magkainan na nga tayo. At ito na nga ang pinakahihintay ko, yung magkainan na nga. At pagpasok ko nga dito sa loob, ito nga ang bumungad sa amin. Napakarami nga nilang handa at meron din silang nakandang mga candy para sa mga bata. At hindi lang yan, dahil meron din silang inihanda para sa katulad kong isip bata. At habang nga ako ay nagbibideo dyan, ay inutusan na nga ako ni Mrs. na kumuha na nga ng aming pagkain. Kaya naman, pumarma na nga rin ako ng pagkuha ng pagkain dahil hindi ko na nga rin mapigilan ng aking sarili. Paano mo naman kasi mapipigilan ng sarili mo dahil bukod sa masasarap na nga ang handa, ay lintak pa ang dami. Dahil tingnan niyo naman ang kanilang putahe. Naku po, ay napaka-yummy yan eh. Yummy! Nang makakuha nga kami ni Mrs. ng aming kakainin ay lumabas na nga lang kami para naman makaluwag-luwag doon sa loob at dito nga ay marami nga rin kumakain. Dahan-dahan ka, baka mabilaukan ka. Tara po mga utol, kain po tayo. Lonely night能陪我的只有你，固定悲伤的情绪扩
扩散又被我突出的烟雾里，要比翻变得对他人爱答不理，难道就放任孤独渗透进我每寸皮肤里？ Pagkatapos nga namin kumain ni Mrs. ay maya-maya nga lang ay bigla nga bumuhos ang malakas na ulan. At dito nga ay namumblema nga kami ni Mrs. dahil hindi nga namin alam kung paano kami makakauwi dahil kami nga ay nakamotor laang. Hindi ko naman kasi akalain na uulan dito dahil napakaganda nga ng panahon bago kami umalis. Kaya naman sinisisi nga ako ng aking Mrs. dahil kung tricycle nga raw ang aming ginamit ay makakauwi rin kami ng maaga. At doon ay naisip ko nga na meron nga siyang punto. Kaya nga susunod ay hindi na nga kami magbumotor at magtatricycle na nga lang kami. Kaya ang ginawa namin ay hinintay na nga lang namin tumila ang ulan. At nung tumila nga ang ulan ay umalis na rin kagad kami at baka naman umulan ulit. Kaya lang hindi pa nga kami nakakalayo ay bigla naman umambon. Kaya naman itinigil ko muna sila dito sa may pantok. At dito nga ay nagtanong nga si Mrs. na ano nga ang aming gagawin. At dito nga ay nakapagdesisyon na lang nga ako na pumara ng jeep at dito sila ay isakay na lamang. Dahil mahirap na maisapalaran ng dalawa kong anak at baka naman ito ay magkasakit pa. At nang maisakay ko nga sila ng jeep ay maya-maya nga lang ay biglang tumigil ang ulan. Ay tignan mo nga naman ang panahon na para nakakaloko. At nang makarating nga kami ng bayan ay nagdesisyon na nga lang ako na sa akin na lang ulit sila sumakay. Dahil sa tingin ko naman na hindi na nga ito uulan at sayang din naman ang pamasahe nila na 70. At saka naisip ko na nga rin na para mapabilis na nga rin kami ng uwi dahil anong oras na nga mag-aalas 7 na. At pagdating nga namin dito sa Itan ay meron nga batang napata. Walang iba kundi ang anak kong si Baby Sai. Paano naman kasi hindi siya natulog ng tanghali kaya ayan bagsak siya sa biyahe. Kaya naman ipinasok na nga namin siya sa loob at dito nga ay maiyaga na nga siya ng maayos. At dahil nakauwi na nga tayo ng bahay hanggang dito na lamang ang ating video. Maraming salamat po sa inyo. Thank you. Baka naman po pwedeng pa-like and share na rin po. Kuya Vlad! Oo, babay na. Baboy! Bye-bye. Salamat.